Ngayong hapon din po, mga mungkahi upang wag magpabiktima sa mga scam kaugnay ng ating mga electric bills. And speaking of tips, if you are still looking for a job, we have tips for you on how you may use social media as we talked about LinkedIn this afternoon sa ating Social Media Monday segment sa Kababayan Today. Magandang hapon po sa inyong lahat. My name is Janelle Sawyer, kababayan in Los Angeles, at ito naman ang mga balita. Pinoy na Pinoy, Weekend Balita. Joining us from their Glendale newsroom via Skype is Ronnie Ligo, Editor-in-Chief of Weekend Balita and US Asian Post. Ronnie, marcha sa Luneta. Ang tinataya nila ay mga 400,000 ba? Sinabi daw sa mga ibang television stations in the Philippines. But they were, the objective was to encourage 1 million Filipinos to march. Exactly, no? Pagkatapos ng ulan, tao naman po ang bumaha sa kamay nila. Ano po, sabi mo nga, Janelle, no? They were targeting 1 million people to march and to gather at Luneta, pero mukhang short yan. However, mukhang naipamalas naman nila ang kanilang mungkahi na, ibasura ang tinatawag na pork barrel or tinatawag nating priority development assistance fund. Alright, in fact, Ronnie, kahit hindi umabot sa 1 milyon ang mga nagmarcha, marami pa rin ang nagpulong-pulong dyan, considering na katatapos pa lang ng mga pagbagyo at pagbaha sa Pilipinas. And from what I understand, that morning, umulan pa rin. So, yung mga nagpunta dyan, they braved mud, they braved the rains para maipahatid sa ating pamahalaan sa Pilipinas kung papaano yung kanilang disgusto dito sa pork barrel. Exactly, no? At hindi lang yan, no? Mukhang leaderless itong mga rally na ito, no? Wala talagang main organizer or whatever, although ang ina-attribute nila itong kasi through social media itong kumalat na ang calling for this rally, no? Si Peachy Britanya yata ang apelido niya, no? Na kung saan pinamalas niya at pinakalat niya itong gathering at Luneta, na kung saan para maisabi nila sa kanilang mga legislators, senators and congressmen na ang paggamit sa kanilang mga taxes para sa ganitong mga katiwalian hindi dapat ituloy, at yun nga pinasasalamatan din nila. Of course, binabati ko siya at the same time ang pagsuspende sa pork barrel na iyan. Okay, I was part of this conversation thread sa Facebook, Ronnie, and in fact, isa dito sa mga namuno dito sa Amerika ay si Arnold Pedregal na nakausap natin last week dito sa ating programa, and sinasabi nga rin niya, si Peachy ang nagsimula sa Pilipinas. What I like about this group is they're very organized. Ultimo mga emergencies, mga stations, napag-isipan nila at naplano. Pero Ronnie, ang tanong naman dito ano ba ang naging sagot ng pamahalaan? I know that they marched from Luneta to Malacanang, correct? Exactly, yun po yung mga ibang grupo lang, ano, like I said, hindi talaga organisado ito, iba't ibang grupo. Actually, si si Chief Justice Renato Corona, he was booed together with his wife at nakaputi rin siya, no? Of course, yun din ang binabati ko sila, yung mga pagkakawala at pagnanakaw ng pera ng bayan, ano? At iba pa, kahit mga militanteng, mga dating mga KMU or whatever na mga militanteng, mga leftist, sila din daw ay binatikos kasi nga may mga leader din silang gumamit daw ng pork barrel funds. Pero of course, pork barrel itself is not evil, sabi nung iba, kasi nga talaga kung napunta talaga sa mga magagandang proyekto, nakapagpagawa ng mga eskwela or whatever na talagang nakinabang ang taong bayan, maganda sana ang hangarin. Of course, yung iba, at alam naman natin na si Janet Napoles Lim ang sentro na sinasabing pork barrel scam na yan, at involved yata ang ilang senador. Yes, at ang nakakalungkot dito, Ronnie, at medyo nakakatawa ba siguro, pati yung ibang mga kongresista daw at mga senador na tainted with the pork barrel scandal, nagpakita rin dyan sa rally na yan. Oo. At hindi natin malaman ngayon kung ano talaga ang hangarin din nila, or, at iba pa dyan, may iba pang comment sila na ito bang mga senators na to, na kasi si Cardinal Tagle, no, of course he was there asking for people's support, and then at magbantayan ang ating bayan at especially ang ating gobyerno. Susuportahan ba natin yung mga senador na sumusuporta sa reproductive health bill? Ito ngayon, nabanggit si Senator Enrile, si Senator Soto. So ito, maraming issues na pag-uusapan, at then of course ang pag-uusapan natin ngayon ay yung taxes natin, taxes sa mga Pilipino diyan sa pork barrel scam na involved na yan. We are talking about 1 trillion pesos po. Diyan po ay napakalaking halaga niya na involved sa
scam na iyan. Alright, for sure, may mga balitang lumabas na ang 2014 budget kasama pa rin dyan ang pork barrel, Ronnie. But where do we go from here? Ano nang mangyayari sa paghahanap at pagtutugis kay Janet Napoles at kasama ng kanyang mga galamay? Ano nang mangyayari sa investigasyon na ito? Ano nang mangyayari sa pork barrel? Yung in-interview si Pichit, ilan pa pang mga sinasabi mga leader, ano, mga organisadong rally na nagpunta dyan sa Luneta, dapat daw tuloy-tuloy na bantayan na ngayon. At gusto nilang sabihin sa kanilang mga senador, alam namin ang ginagawa ninyo, na-expose na ng Commission on Audit ang lapastangan sa pera ng bayan. So, babantayan namin kayo. Hindi natin alam ngayon kung ano talaga, kung mayroon pang mga rallying mangyayari or ano ba talaga ang susunod na mga hangarin nito, mga leaderless, sinabi nga, no, leaderless na mga nag-rally dito sa Luneta. Mabuti pa nga na taong bayan na mismo, tayo na mismo, no, we have to be vigilant para nga mapakita natin sa pamahalaan at sa ating mga elected officials na binabantayan natin sila because we have to hold them accountable. Exactly. Meanwhile, mas marami pa pong balita, this time closer to home, San Francisco, state of emergency na daw. We have details for you this afternoon, pati na rin po ang mga tips kung paano wag maging biktima sa mga scam kaugnay ng ating mga electric bills. That's when we return on the show with Ronnie. Of course, Ronnie, stay with us. Don't go away.